Hi, I'm Christian Gonzalez. I am an artist who loves to travel and I love to discover new destinations, explore global cuisine, and art. It could be architecture, sculpture, painting, dance, music, yung mga yan. Kaya kung interesado kayo to know more about my travel itinerary, yung mga food recommendations ko, or amazing tourist attractions na pwede ko ma-share sa inyo, ano yung budget, where to stay, kung Airbnb ba yan, hotel, hostel, visa processing, and so on, na pwede kong ma-share sa inyo based sa aking personal experience. And for my first official YouTube video, since nasa bahay lang naman ako, I think I can share with you yung most recent experience ko sa pag-apply ng visa sa Schengen to the Netherlands. Specific ito sa isang employed and single individual. Ano ba ang Schengen? Ano ba yung mga countries na kasama sa Schengen? Siguro ilagay ko na lang dito sa screen. Pero merong 29 countries na kasama sa Schengen Zone na kapag na-approvean ka ng Schengen visa, pwede mong i-visit itong mga countries na to. Within doon sa validity ng visa na ibibigay sa inyo ng embahada. There are two ways to identify kung saan ka magla-lodge ng visa application mo, kung saan country. Let's say, 3 countries yung binabalak mong puntahan. Germany, Belgium, Netherlands. Hindi naman kailangan na sa 3 na yun mag-submit ka ng application mo. So, paano mo ma-identify? Let's say, sa Germany, 3 days ka magstay, Belgium, 3 days ka din magstay, and Netherlands, 3 days din. Ang way dyan is i-identify mo kung saan yung first point of entry. So, let's say, kung mag-a-arrive ka sa Belgium ka mag-a-apply, magla-lodge ng application mo. Another way naman ay yung tinatawag natin kung saan ka mas matagal mag-stay. Let's say, yun nga, Germany, Belgium, Netherlands. Nagkataon na sa Germany, 5 days ka mag-stay. Sa Belgium, 2 days. Sa Netherlands, 3 days. Kunwari lang yan na. So, since pinakamatagal ka sa Germany ka magla-lodge ng application mo through VFS. Also, you could be granted with a single entry or multiple entry visa. For single entry, ibig sabihin lang yan, isang beses ka lang pwedeng makapasok sa Schengen area. Let's say, nag-Germany ka, nag-Belgium ka, nag-Netherlands, hindi ka pwedeng mag-UK kasi non-Schengen area yan. Tapos, babalik ka ng Paris or ng France. That's not allowed. So, isang beses ka lang pwedeng pumasok sa Schengen area and then kailangan lumabas na. Compared naman sa multiple entry, sinabing multiple, pwedeng maraming beses. So, let's say, pumunta ka Germany, Belgium, Netherlands, naisipan mong mag-side trip sa UK, and then bumalik ka ng Schengen area, pumunta ka ng Paris, France, that's allowed as long as valid yung visa mo. Again, para ito sa Netherlands, tourism purposes, and single individual. Kasi iba-iba yung requirements kapag iba yung civil status mo, kapag iba yung visa type mo. Kasi for me, it's tourism. Yung sa iba naman, visiting family or friends, seafarer, student, yung mga ganun ba. I-google nyo lang VFS Global, Schengen Visa Application to the Netherlands, tapos lalabas na doon yung link. Then click mo lang, ibibigay niya sa'yo yung drop-down ng visa type. So doon mo pipiliin yung tourist. And then pag pinili mo yung tourist, makikita mo sa lower page, may mga tabs doon. Sa mga tabs na yun, doon mo makikita yung information about visa processing fee, yung photo requirement, of course, yung checklist na kailangan mong i-tick para aware ka na nakompleto na yung requirements, and also nandun din yung link para mag-book ng appointment, and actually nandun na lahat halos. So kung i-explore nyo yung page, ibibigay naman niya sa'yo lahat yung mga kailangan mo na information. By the way, VFS Global, sila yung nag-handle ng document submission doon sa embassy kasi there's no way na si applicant doon mismo pupunta at magsasabit ng documents niya sa embassy. So, kailangan talaga dumaan sa VFS. Ang suggestion ko, i-print nyo yung checklist ng mga requirements so you'll be guided accordingly. Mas mainam kasi na nakikita mo siya, yung hard copy, tapos i-highlight mo kung ano yung natapos mo. Malalaman mo rin kung ano pa yung mga kailangan mo pang i-provide. Though, hindi naman lahat ng requirements or ng items doon sa checklist ay kailangan mo i-comply. Especially, let's say, for a single applicant, meron kasi doong part na information ng spouse, ng children, or kung meron kayong business, ganyan. Nandun yun sa may checklist. Pero in my case, in-skip ko lang yun kasi hindi naman siya applicable sa akin. You also have to consider na
sa pag-submit ng documents, kailangan present ka doon sa mismong application center sa VFS. Kasi ikaw mismo yung magsasubmit, hindi mo pwedeng ipamigay kung kanino lang or kahit sa friends or sa kamag-anak. You have to be there. Kailangan din original copy yung ibibigay mo ng mga documents kasi lahat ng isasabit mo, iiwan na yon sa center or doon na sa embassy. Once na sinabit mo, hindi na yun na mababalik sa'yo except yung travel documents mo, which is yung passport. Yung mga documents also have to be printed sa isang A4 na size bond paper. Pero yung mga bank cert, since hindi naman tayo magpiprint doon, okay lang kahit iba yung size. Hindi naman sila mahigpit doon. Alam naman din nila na wala tayong control over it. Okay, so let's proceed na doon sa mismong checklist na sinabi ko sa inyo, yung dinownload ko. Nandun din yun sa website ng VFS. Ito, ayan. Ito yung requirements or yung checklist for VFS Netherlands. Ito yung actual talaga na ginamit ko o yung guide ko. Kaya may mga highlights pa dyan. And then yung mga red na ganyan, ibig sabihin hindi yun applicable sa akin. Okay, so number 1 sa list ay yung visa application form. You have to complete it electronically. Instead na handwriting, mas maganda i-edit mo na siya sa computer kasi that way, mas maliit yung chance mo na magkamali at mag-aksaya ng papel, no? Mas maganda i-edit mo na siya diretso na electronically para ma-check mo, ma-triple check, ma-check mo 5 beses before mo i-print. So, mas tipid sa oras, mas tipid sa papel, and ma-avoid mo pa yung error. I'm not sure lang sa ibang, sa ibang bansa, let's say, visa to Czech Republic, Schengen visa to Belgium, kung ang requirement nila ay electronic din yung pag-fill out ng application form. Pero, since twice na ako nakakuha ng Schengen visa to the Netherlands, ang ginamit ko ay, or ang way na ginawa ko ay, inedit ko mismo siya sa computer. Hindi siya handwritten. So, I think yun din yung suggested ng VFS. Sa pag-fill out ng application form, make sure na yung mga dates na ilalagay nyo tugma dun sa arrival nyo sa Schengen area, tugma rin dun sa plan nyo na departure from the Schengen area. Kasi pwedeng maging ground yun for visa denial. Next item dito sa list natin ay travel documents. So, dyan na papasok yung passport. Ang requirements ay, number 1, yung passport mo kailangan valid siya ng 3 months after your departure sa Schengen area. So, let's say, ang last day mo sa Schengen area ay Feb 14. So, kailangan, pag alis mo ng Schengen area, valid pa yung passport mo at least 3 months. So, Feb, March, April, until May 14, dapat valid pa yan or mas matagal, mas maganda. Okay? Yung passport mo kailangan meron siyang at least 2 empty pages. Kasi, syempre, didikitan niya ng visa kapag pumasa ka. And then, dyan din maglalagay ng mga stamp ng arrival and departure. Di ba may expiration ng passport, no? Kailangan yung passport mo hindi issued 10 years ago. Kailangan pasok pa siya. It's within 10 years. So, yun ang requirement sa ating travel documents specifically for passport. Kailangan mo din ng copy of all pages of the passport. So, let's say meron kang old passport. Sa old passport mo, meron kang mga stamps, may visa ka. Ipotocopy mo lang lahat ng may stamp at lahat ng may mga visa. Tapos, doon naman sa current passport mo, which is yung valid pa, at actually, ang nangyari dito, tinry ko din i-print lahat ng pages na may visa and stamps. Pero nung isasubmit ko na, no need na daw, since kukunin naman nila yung passport. So, no need na for a photocopy nung current and valid passport mo. So, yung old lang. You have to take in consideration na, syempre, kapag nag-apply ka ng visa, isasubmit mo yung passport mo sa kanila. And make sure lang na wala kang travel within dun sa duration kung kailan pinaprocess yung visa mo. Kasi hindi mo siya makukuha. Wala siya sa possession mo. So, make sure lang na wala kang overlapping na travel while pinaprocess yung visa mo. Next item dun sa list natin ay photo. Kailangan yung photo na isasubmit mo meets the Dutch passport requirement. Okay? And it has to be taken within 6 months. Hindi pwedeng last year mo pa pinatik yung photo na yun tapos isasubmit mo. No. Kailangan reset. So, within 6 months. Also, kailangan there's a clear resemblance between dun sa picture mo sa photo and ikaw sa personal. Hindi pwedeng filtered, ganyan. Actually, merong photo guidelines
dun sa page, dun sa may VFS Global Schengen application to the Netherlands, meron dong photo guidelines. Makikita nyo naman lahat din doon. And kapag naman nagpa-picture kayo sa mall or kung saan shop man yan, sabihin nyo lang sa kanila na for Schengen visa application to the Netherlands. Alam na nila yan. Next item natin sa list ay proof of financial means. Dito na papasok yung bank certification, bank books, personal bank statements showing regular income, credit card statements or balance covering the last 6 months. So for this one, kailangan nyo lang pumunta sa bangko nyo and then humingi kayo ng statement of account for 6 months. Okay? Kasi kailangan makita dito ng consul officer yung pasok and labas ng pera. Okay? And ma-prove ninyo na hindi ito one-time deposit lang for show money. Kailangan makita nila na gumagalaw talaga yung pera. Also, kailangan din ng bank certificate. Sa bank certificate naman nandun yung total current savings mo. You might be wondering kung magkano ba talaga yung kailangan sa bank account mo para malakas yung chance mo na ma-approvean sa Schengen visa application. Actually, there's no specific amount or figure. Pero baka mabigyan ko kayo ng idea based lang sa personal experience ko and dun sa nakikita ko na feeling ko safe para makita ng consul officer na you can actually support your travel as a tourist. Yung i-advise ko sa inyo ay conservative approach to, no? So, pagpalagay natin na let's say 7 days kayo sa Europe or sa Schengen area, gawin nating sigurong 10,000 per day yung i-budget nyo. 10,000, kasama na dun yung accommodation nyo. Lahat-lahat na nandun. Kailangan makita ng consul officer na kaya nyo i-support yung 7 days nyo. So kung meron kayong 10,000 per day, oh wow, okay na yon. Pero hindi 70,000 lang dapat ang laman nun, ha? I suggest na magpasobra kayo. Let's say 70,000, tapos magpasobra kayo ng kalahati ng 70,000. So, 35,000. So, all in all, let's say 105,000. Ganyan. Para isipin ng consul officer na, okay, kapag nag-travel siya and gumastos dito sa Europe, pag uwi niya ng Pilipinas, may magagastos pa rin siya. So, parang, realistic. Hindi yung iisipin ng consul officer na, okay, 7 days, tapos pag naubos niya to, paano na siya pagbalik niya ng Pilipinas? Ano pang gagastusin niya? So, yung mga ganun ba, kailangan mapatunayan natin sa consul officer na we can support our travel within the Schengen area, and if we go back to the Philippines, kaya pa rin nating i-support yung expenses natin pagbalik. Okay? Hindi tayo zero balance. As for the total savings or yung current amount, siguro I would suggest na i-maintain natin siya ng 6 digits, no? Tapos yung sa statement of account nyo din, kailangan yung average daily balance niyo hindi rin masyadong mababa. Hindi naman kailangan ng sobrang taas, hindi naman kailangan milyon-milyon or hundreds of thousand yan. Basta makita nila na maganda yung or realistic yung flow ng pera, yung pagpasok at paglabas ng pera, and then may natitira pa sa'yo. There's a good chance na ma-approve ka pa din. Hindi kailangan sobrang laki ng pera mo sa bangko. Kasi, let's say, may milyon ka nga dyan. Kaso, parang, bakit biglaan nagkaroon ng milyon? From the past months, nakita sa statement of account mo, yung first 4 months na nandun, ang baba-baba, tapos biglang naging milyon. So, baka mamaya maging questionable yun sa consul officer. Kaya, mas maganda na realistic lang yung amount based doon sa daily transaction nyo din para hindi maging questionable. Also, kung meron kayong credit card, i-print nyo din yung SOA nyo for the last 6 months kasi magandang proof din yan to support your Schengen visa application. Kasi makikita ng consul officer na, okay, hindi man sobrang laki ng pera niya sa bank account niya, meron naman din siyang credit card na pwede mong magamit in case of emergency or unforeseen event. And also, credit card, widely accepted yan sa Schengen area. And pwede kang mag-dine, pwede kang mag-shopping gamit ang credit card mo. So, it doesn't have to be cash all the time. Next sa item natin ay yung proof of travel. So, dito na papasok yung travel itinerary, yung
airline booking, ganyan. So, ang suggestion ay mag-book kayo ng travel reservation na pwedeng i-cancel. Just in case hindi ma-approvean yung visa application nyo, walang masasayang na pera. Also, nire-require din na mag-submit ng detailed day-to-day itinerary of the planned trip. Yung detailed na sinasabi dito, hindi naman kailangang pati oras. Siguro ilagay mo lang yung araw. Let's say, March 1, city tour. And then March 2, visit Van Gogh Museum. And March 3, buy souvenirs and siguro shopping. Ganyan. Tapos, yun, kung ano yung mode of transportation. Kung paano ka pupunta sa isang place. Let's say, day 4, Rotterdam day tour. Tapos lagyan mo ng via train. Hindi na kailangan ng oras. So, ano lang to. Gusto lang sigurong makita ng consul officer na alam mo yung gagawin mo pagdating mo sa Schengen area, yung hindi ka ba nangangapa. Okay? Kaya, ang suggestion ko din sa inyo, tingnan nyo din yung geography ng Europe or ng Schengen area para alam nyo yung magkakatabi. Para yun na lang yung gamitin nyo sa travel itinerary na isasubmit nyo. Kahit maiba naman yun. Kapag once approved na kayo, kahit maiba yun, walang problema. Pero dun sa isasubmit nyo, simplehan nyo lang. Another requirement ay yung proof of accommodation. So, dito na yung mga confirmation of hotel booking, hotel voucher, yung mga mga ibubook mo sa Agoda, sa Airbnb, booking.com. Yan. Ang maganda ngayon, marami pwede ka nang mag-book and then i-cancel mo later. This way, kung sakaling ma-deny yung visa application mo, walang masasayang na pera. Okay? And then, suggestion ko lang din kung magbo-book kayo ng accommodation para i-present doon sa Schengen visa application nyo. Ang i-book nyo na lang yung mga affordable para magkaroon din ng idea yung consul officer na, okay, hindi naman pala extravagant traveler to, no? Budget traveler lang din. So, mas realistic kung mas affordable yung mga ibubook nyo. Lalo kung hindi naman sobra-sobra yung pera sa bank account nyo. No? Mas may chance na maniwala yung consul officer na, okay, kaya niya itawid yung stay niya sa Europe. Kasi mga hostel lang or yung mga shared room lang yung mga binook niya. So, pwede nating i-approve to. Next is proof of ties in the Philippines. So, ito lang yung mga documents na nagpapatunay na babalik ka sa Philippines after ng stay mo sa Schengen area. Yung consul officer, gusto lang niyang siguraduhin na right after the vacation mo, hindi ka mag-overstay or hindi ka mag-illegal stay sa Europe. Babalik ka rin sa Pilipinas. Which is, yun naman talaga din yung goal natin. No? So, kailangan lang ng proof. So, ano ba yung mga proof na yun? Number 1, siguro yung SSS contribution mo. Kung ikaw ay employed, punta ka lang sa SSS website, tapos download and print mo lang yung statement of account. Actually, sa case ko, pati yung MDR ng PhilHealth, yung member data record, pinrint ko din siya para lang, additional proof na loyal ako sa Pilipinas at babalik ako. Pwede ka rin mag-submit ng title ng real estate property mo sa Pilipinas kasi proof din yan na, okay, si applicant pala may bahay sa Pilipinas o may hinuhulugang bahay sa Pilipinas, definitely uuwi siya. So parang mako-convince natin yung consul officer na uuwi ka rin talaga sa Pilipinas kasi meron kang bahay na binabayaran or meron kang properties dito sa Pilipinas na kailangan ng presence mo. Pwede mo rin i-provide dyan kung meron kang mga, let's say, memorial lot na title na or yung bayad mo na, pwede mo i-submit yan. Tapos, ORCR ng sasakyan, pwede mo rin gamitin yan para ma-convince yung consul officer na, okay, may binabayaran pa siya sa Pilipinas, uuwi ito, panigurado. Kung meron din kayong health insurance, life insurance, let's say, sa Blue Life, sa Sun Life, ganyan, i-provide nyo na din, no? Mga proof din niya na makakatulong sa pag-convince sa consul officer na may kailangan kayong balikan sa Pilipinas. Another is proof of family ties in the Philippines. Sa case ko, ang ginawa ko ay finotocopy ko yung senior ID ng mother and father ko para, to prove na kailangan ko umuwi kasi I have to look after my parents. And also, sinama ko rin yung picture namin ng pet dog, and yung vet record niya para
alam din ng consul officer na I have to go back to the Philippines kasi may inaalagaan akong pet. Next is proof of occupation. Since employed nga ako, no? Ang mga requirements sa atin ay certificate of employment. So, mag-request lang kayo niyan sa HR nyo. Ibibigay naman sa inyo yan. Sa certificate of employment, syempre nandyan yung duration ng employment nyo, kailan ka nagsimula, gaano ka nakatagal, nandyan din yung contact number ng kumpanya nyo, and in case of emergency or in case of further question, pwedeng ma-reach ng consul officer yung office nyo to verify kung tama ba yung information na nandun sa certificate of employment na sinabit mo at kung legit ba yon. Another one is certificate of leave of absence. Well, hindi naman lahat ng company nagpo-provide nito, no? In case wala kayong ganitong certificate, pero sa case ko kasi meron kami tinatawag na personal trip letter wherein dun sa letter na yon, bukod sa duration ng employment mo with the company, nandun din yung statement na parang Christian Gonzalez will be on leave from March 1 to March 30. And yung letter na yun, ipoprove niya na hanggang March 30 lang ako and then I have to go back to work after that kasi may mga pending work ako at mga pending deliverables. Next is latest income tax return. Kapag employed ka, definitely meron ka naman ito, no? ITR. So magkakatalo na lang kung by the time ba na mag-a-apply ka ay na-print na or available na yung most recent ITR mo. Let's say, may mga companies kasi na January, nagbibigay na ng ITR, meron naman February, meron naman March. So let's say, sa company nyo, February binibigay yung latest ITR, tapos nag-apply ka ng Schengen visa ng January. So, wala ka pa nung most recent, wala ka pa nung for 2024, let's say. Ang pwede mo ma-provide ay yung 2023. Then, i-explain mo na lang through cover letter kung bakit wala pa yung most recent ITR mo. Next requirement ay yung proof of health insurance, yan, or travel insurance. Ang requirement ni Schengen Visa ay kailangan minimum of 30,000 euro coverage. Okay? Hindi naman to mahirap hanapin, to be honest, kasi marami namang nag-o-offer ng ganitong travel insurance. In my case, I reached out to AXA. Actually, online lang to eh. Online lang ako nag-purchase ng travel insurance for Schengen Visa application. May option din doon sa page nila. Is this for Schengen Visa? So, yun lang yung pipiliin ko. So, kailangan minimum of 30,000 euro yung coverage. And it has to be under your name. And kailangan yung date na ilalagay mo sa pag-purchase mo ng travel insurance, yung date na indicated doon ay kailangan mako-cover din yung duration ng stay mo within the Schengen area. Let's say, makita doon ng consul officer na, okay, from March 1 yung travel niya to March 30 and nakalagay naman doon sa travel insurance mo from March 1 to March 30 nga yung coverage. Pumili din kayo ng provider kung saan pwede nyong ma-refund in case of visa denial. Kasi may mga ganon. Let's say sa case ko, sa AXA, in case na deny ako, pwede ko silang tawagan and mare-refund naman yung binayad ko sa kanila. Kasi syempre, hindi naman matutuloy yung travel. And I think, kinoconsider naman nila yun and naiintindihan nila yun. Kaya nag-o-offer sila ng complete refund in case of visa denial. Another requirement na actually wala ito sa official checklist ng Schengen Visa requirements ay yung cover letter. So, I highly suggest na mag-provide kayo ng cover letter kasi dito nyo may explain yung sarili nyo. Kasi pag nag-submit ka ng documents, that's it. Hindi ka naman nila interviewin, walang ganon. So, you can just you can make use of the cover letter para i-explain yung sarili mo, especially dun sa mga documents or sa mga scenario na pwedeng maging questionable sa consul officer. Let's say dun sa nabanggit ko kanina, bakit hindi updated yung ITR mo? So, pwede mo ma-explain sa cover letter mo na, kasi around February pa siya binibigay, nag-apply ka ng January, so wala pa. Also, pwede mo rin gamitin ang cover letter to explain yung source of fund mo. Let's say, medyo mababa ngayon yung total savings mo, pero you can tell doon sa consul officer via cover letter na by this
time, meron ako marireceive na bonus. By this time, meron ako marireceive na award o monetary award from the company which I can use to support my travel. Yung mga ganon. Para ma-convince sila na you really can afford to travel and support yourself while you are in the Shenzhen area. Once ma-complete nyo yung requirements, pwede na kayong mag-book ng appointment online. Ang sistema, yung mga available dates, marerefresh siya. Let's say, sa current month, ibibigay yung available schedule for next month, siguro third week or last week nung current month. So ngayon ay, let's say, February. Okay? Then plano mong mag-book ng appointment for March. Makikita mo yung mga available dates for next month, ma-upload yun sa system nila on the third or fourth week ng current month, which is February. Makikita mo na yung para sa March. So, yun. Pwede ka nang mag-choose ng date na swak para sa'yo. Tapos, merong dalawang center, Schengen Visa Application Center sa Philippines. It's in Makati and it's in Cebu. Also, there are certain fees na kailangan mong isettle para ma-complete mo yung online booking or booking appointment mo, no? Meron dyang VFS service charge amounting to more than 1,000 pesos. I guess nasa 1,011 pesos yata yung sa akin. And then may mga add-ons dyan. Let's say SMS, kung gusto mong ma-notify ka ng mga nangyayari about sa visa application mo. Kung na-lodge na ba, kung currently naki-embassy na ba, or kung binalik na ba kay Visa Application Center. Yung mga ganun bang mga ganung updates. So, add-on yon which would cost you, I think, 180 pesos. And then may option din na ipa-deliver mo via courier yung passport mo once available na or kapag nandiyan na yung result ng visa application mo. And I think outside Metro Manila, that would cost you 480 pesos. Kasi yun yung sa case ko from Makati to Bulacan. To pay for the online booking, pwede kayong magbayad gamit yung credit card nyo. So, yun kasi yung ginamit ko. Bukod dun sa VFS service charge, dun sa add-on na SMS and add-on na courier service, bukod pa yung mismong visa fee, which will cost you 90 euros or kapag kinonvert natin siguro around 5,500. So yun, kailangan mo yung bayaran, which is non-refundable in case of visa denial. Ganun talaga, suntok sa buwan. Kaya ang advice ko is lagi i-double check, kompletuhin yung mga requirements kasi hindi biro ang 5,500 na visa fee. Para lang, syempre, para sulit, make sure na yung mga requirements mo ay complete, nagko-comply sa kung anong hinahanap nila, and ma-convince mo yung consul officer na for tourism purposes ka lang talaga and babalik ka right after your vacation. Once mabayaran nyo na, and mabook yung appointment nyo online, magsisend sa inyo ang VFS ng notification. So, you just have to check your email. And sinend kasi ng VFS yung appointment confirmation nyo. I-open nyo lang yung email, then meron dong document attached. Nandun yung details ng appointment nyo. You have to print it, no? Kailangan nyo idalin yung hard copy na yun kapag pupunta na kayo sa VFS Application Center. And you have to be there dun sa area or dun sa application center, not more than 15 minutes nung appointment nyo. Huwag masyadong maaga. No? So kapag nandun na kayo, i-approach nyo lang yung guard, sabihin nyo, may appointment kayo sa VFS ng ganitong oras. And then kapag pwede na kayong paakyatin, sasabihin naman niya sa inyo na mag-proceed na. So pag nandun na kayo sa mismong 6th floor or dun sa VFS Application Center, approach nyo lang yung reception, sasabihin niya sa inyo, sige po, proceed lang po kayo sa loob, may mag-a-approach po sa inyo na staff, bibigyan po kayo ng number. And then, that's it. Hintayin nyo lang matawag yung number nyo, then submit nyo na yung requirements, and then biometrics, and then all good. Papauwi na din kayo. Para naman sa result ng visa application mo, walang certain timeline no? Siguro mga 2 weeks, ganyan. For Netherlands in particular. Pero sa experience ko, na-lodge ko yung application ko, let's say Monday, then
nakuha ko na yung passport ko ng Saturday, na-deliver na sa akin. Kung taga Maynila ako, kung pick up yon, pwede ko na actually ma-pick up yun ng Friday. Pero since sa province ako, kailangan pa dumaan ng courier, na-deliver sa akin ng Saturday. So, mabilis lang. So, siguro depende sa season kung marami nag-a-apply or depende rin sa country na pupuntahan mo kung saan ka nag-lodge ng application. Kung sa ibang bansa, let's say Germany, France, siguro iba-iba yung timeline. Pero in my case, Netherlands, nakuha ko in 6 days. Kung interesado kayo mag-apply ng Schengen visa in the future, go ahead. And I hope itong video ko makatulong din sa inyo. That's it for now. I'll see you on my next video. Bye-bye!